Dear Dr. Love, hindi ko po magets yung idea na inaaway ng matindi ang naging karelasyon ng nanloko sa halip na sisihin ang mismong nanloko. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Amy. Mula po ako sa Malolos, Bulacan. Last month, natuklasan ng best friend kong niloloko siya ng mister niya. May ibang babae pala ito at ibinabahay niya sa Bustos. Dito rin po sa Bulacan. Todo iyak naman ang best friend kong niloko ng mister niya dahil dito. Pero hindi nagtagal, pinatawad niya rin ito dahil kasal daw sila at mayroong 2 anak. Akala ko naman okay na ang lahat. Pero itong best friend ko, ayaw tantanan ang naging babae ng mister niya. Binubulabog niya sa social media at kung ano-anong pamaya ang ginagawa. May mga pagbabanta pang ibubulgar ang nagawa sa mga kamag-anak nito. Parang blackmail. Naloka ako, Dr. Love. Oo. Nagkasala ang babae sa nagawa niya at baka hindi rin niya alam na pamilyado na pala ang lalaking pinakikisamahan niya. Alam ko nagkamali ang babae pero sana tantanan na siya ng best friend ko. Dr. Love, hindi ba dapat doon siya sa mister niya magalit at hindi sa babae? Bakit yung babae lang ang sisisihin at hindi rin dapat si mister? At kung napatawad na niya mister niya, dapat patawarin din niya yung babae. I just don't get the idea na galit sa naging kabit kaysa sa taong mismong nagloko. What's your take on this, Dr. Lam? Sincerely, Amy ng Malolos, Bulacan. Atin pong balikan ang very interesting story of Amy ng Malolos, Bulacan. Alam mo naman, Amy, my life is an open book. Si Brother June, hindi ko pinagmamalaki, ha? Mali yun, ha? Mali. Pero, kung kapupulutan ng aral, aaminin ko sa inyo na dati po tayong babaero. Marami na rin tayo na biktima. Alam naman natin kasing may asawa ako. Pero, bakit kasi kumukuha pa ng iba na karelasyon? Di ba? At mali po yun. Ngayon, hindi po naman tayo banal. Makasalanan din tayo. Kaya lamang, pwede naman tayong magbago. Diba? Para dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, ng mga mahilig mag-chicks. Pwede pong magbago kung mahalaga sa atin ang ating pamilya at na-realize natin ang kamalian ng ating ginagawa. Baguhin na po natin kasi nasasaktan ang ating may bahay, ang ating mga anak ay naapektuhan din. No? At naapektuhan ang ating pagkatao. Yet, kawawa din naman yung nabibiktima natin. That is why, in my own personal affair, I decided na tapusin ang relasyon namin nung aking karelasyon. Although, nagkaroon kami ng isang anak. Tapusin na dahil ayaw kong mas humaba pa at maging unfair sa kanya na hindi ko naman siya mapapakasalan. Kontrolado ang buhay niya. Hindi umunlad ang kanyang buhay, hindi lumago dahil andun ako. See? So, to be fair, pawalan natin yung mga babaeng yan na nagtiwala sa atin. Para naman dun sa yung best friend, hindi ko rin maisip. I cannot fathom kung bakit yung mga asawa na babae ng mga lalaking nagloko, ang inaaway yung eskabetche. Alam nyo, ang totoo po, yung eskabetche ay biktima. Katulad din ninyo. Yung eskabetche, biktima. Ang walang hiya talaga kami mga lalaki. Kasi paglabas pa lang ho namin ng bahay, paggising pa lang namin sa umaga, pagpunta namin sa banyo, pag-ihi namin, alam namin meron kaming asawa
pag alis ng bahay, alam namin may asawa at anak kami. Pero bakit kumukuha pa ng extracurricular activity? Di ba? Alam namin yun, kaya ang may mali po talaga ang lalaki. Yung lalaki ang kalbuhin nyo, yung asawa nyo. Kalbuhin nyo. Kasi sila ang gumawa ng perpetrator of a crime. Yung iskabeche ng inyong asawa, biktima po yun. Niloko niya yun. Kung hindi man, sinamantalan niya ang kahinaan ng babaeng yun. Walang babaeng gustong maging kerida. Excuse me. Walang babaeng matinong gustong maging kerida the rest of her life. Tayo mga lalaki, gusto natin may kerida. Di ba? So, ang dapat sisihin, yung asawa. Bakit pag iinitan mo, sisiraan mo yung eskabeche ng asawa mo? Biktima nga yun, katulad mo, na naging biktima ng asawa mo. Sana ma-realize nyo yan, ho? Sana ma-realize nyo. Papanagutin nyo yung asawa nyo. Parang kung siya ang nagpasimula ng tukhang, papanagutin nyo siya, dalhin nyo sa ICC. Di ba? Hamong makulong doon, ang tinamaan ng kulog na yan. Hindi yung tago ka ng tago, 15 days ka na nagtatago ngayon. Nung panahon ng tukhang, pagkatatapang mo, naubos ang buhok mo sa katapangan mo. Ngayong hinahanap ka na, tago ka ng tago. Yung trabaho mo sa Senate, paano yon? Pinabayaan na. Magkano ang sweldo mo sa isang buwan? Mahigit 300,000 piso? Ba? Umangat na ako sa'yo ng 200,000 piso, di ba? Sana all. Bakit pa ako magsisenador? Kung andyan si Jake Backwood, kaya kayo dyan sa technical, masahihin niyo si Jake para, ma-recommend niya sa management na taasan ang sweldo niyo. Ang pangalawa yan si Mike Santillan. Yan. Tayo napunta dyan. Di ba? So, ang may kasalanan po talaga, yung asawa po ninyong lalaki. At yung eskabeche niya, yung kerida, yung syota niya, biktima ho yun. Pabayaan nyo na. Pabayaan nyo na. Yung asawa nyo, ang turuan nyo ng leksyon. Ahitan mo ng balahibo sa kili-kili ang tinamaan ng kulog na yan. Para malaman niya na mali yung kanyang ginagawa. Nagagalit ang Diyos sa atin yan. Di ba? Yan po ang logic dyan. Hindi po ako sang-ayon na magalit kayo sa kabit kasi biktima rin yan eh. I'll tell you something, ha? Di ba naikwento ko sa inyo, Jake? Meron ako nag-isyota. Nagkaanak kami. Edi tinawid ko ng buhay ko. Nag-split kami. It was not easy. Balik ako rito sa Pilipinas. After several years, hindi na kami nag-uusap nung dating girlfriend ko. Nagkikita lang kami rito pag nagbabakasyon siya. Pero civil, kaibigan lang kami. Alam mo, tumawag siya dun sa aking anak na panganay at nag-apologize siya. Humingi siya ng patawad, ng paumanhin dun sa nagawa namin na pagtataksil sa mga anak ko at sa asawa ko. She apologized. Hindi niya sinabi sa akin na nag-apologize siya because she never talked to me anymore. It was my daughter who told me, tumawag sa akin si ganon yung girlfriend mo. And she asked for an apology for what she did. Ganda, di ba? So ngayon, magaang ang kalooban ng bawat isa. Kasi may humingi ng tawad, may nagpatawad. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.